medyo mataas na hairline. Ito nga yung susolusyonan natin ngayong araw. Nice day ngayong araw. Ano pa bang gagawin? Syempre, ready na natin yung mga kailangan natin gamitin sa pagtatattoo. Syempre, kailangan natin na mag-guantes. Nag-request pa nga na babaran daw namin na naming cream. At syempre, balutan natin yung mga kailangan nating balutan. Bali, saglit lang natin bababad sa naming cream. Wala naman kasi sa plano na lagyan pa nun. Kaya habang nag-ready, mas mainam na lang din na binabad muna namin. Dapat ibababad yun ng 1 hour para mas effective. Pero dahil wala naman sa plano, pagkatapos kagad na mag-ready, tinanggal na rin natin para madikitan na rin natin ng stencil. Hindi tayo sure kung effect yung nilagay natin na naming cream. Okay na siguro yon dahil hindi naman ganun kalaki yung itatattoo natin. Bali, mga line lang naman to at hindi naman ganun kalaki. Medyo tatakpan lang natin yung forehead. Dahil medyo may kataasan yung hairline. Hindi pa nga pantay-pantay kaya inahitan ko pa yung ibang parte para hindi na rin sagabal kapag dinikit natin yung stencil. Bali, simple lang naman yung design na ilalagay ko. At meron pa nga akong hindi nasama sa design kaya nag-freehand na lang din ako. Naglagay na nga lang din ako ng ibang line dahil sobrang simple lang talaga ng design na to. Syempre, pagkatapos hindi na natin to papatagalin. Tatatuan na natin yan para matago o medyo matakpan pa yung noo. Kung mapapansin nyo nga sa design, parang Wonder Woman o parang may hawak na brilyante. Bali, parang ganon yung medyo kakalabasan dapat. Kung tutuusin, marami pa talagang design ng bagay dito. Lalo na yung medyo madark na design. Para nang sa ganon, matakpan talaga o makover talaga yung parting taas. Pero sa ngayon, ganito muna. At syempre, mukhang maganda naman yung kakalabasan. At kung sakaling mabitin naman sa susunod, pwede pa naman din niyang baguhin kung magbago yung isip at gustong maging dark. Kung tutuusin, pwede rin naman maglagay dito na parang hibla ng mga buhok. Kung mataas yung hairline at hindi ka naman mahilig sa tattoo. Pero kung meron kang tattoo at mahilig ka talaga, okay din naman yung mga simpleng design. Pwede rin naman yung pang-astig at medyo dark. Depende naman yan sa pagkatao o anong klaseng atake yung gusto mong mangyari. Pwedeng design na ganito muna, parang mga line. Tapos kapag nainip ka, pwede mo na ding ipa-dark. Pero kung ayaw mo talaga at hindi ka naman mahilig sa tattoo, pwede mo ring ipagawa yung parang hibla ng mga buhok. Para nang sa ganon, kung mataas yung hairline mo, parang natural lang yung tattoo at magmumukha nga siyang buhok. Yung mukha nga ni Mrs. ay retokada na ng tattoo. Nagsimula sa kilay, lip tattoo at blush tattoo. Maligo man, mag-swimming o bagong gising, mukhang naka-makeup na talaga. Hindi na nga niya kailangan mag-drawing sa kilay niya. At yung labi niya na medyo maputla dati, ngayon medyo may kulay na. Gusto nga daw niya ulit patatuan yung labi niya, pero medyo light ulit gaya ng dati. Kung tutusin, medyo matagal na dapat itong tattoo niya sa noo. Kung dati medyo nag-aalangan pa siya, pero ngayong araw ginagawa na talaga namin. Sinabihan ko pa nga siya na pwede rin namin gawin na parang buhok. Pero gaya ng dati o napag-usapan namin, parang ganito na nga yung gusto niya na mangyari. At eto na nga, tapos na rin kami sa ginagawa nating tattoo sa kanya. At eto na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Simple lang at sa susunod medyo matatakpan pa yung iba ng buhok. At kapag hindi niya nagusto yung design, pwede rin namin kapalan sa susunod.